loob ng 3 araw ay naging malungkot sa Ashley dahil hindi niya nakikita ang pasaway na amo. Hindi niya maintindihan at nagtataka siya nang hindi man lang siya nito kinikibo ng huling araw bago ito umalis. Ayaw na ba nito sa kanya kaya hindi na siya nito pinapansin at nakahanap na ng iba? Nagdaramdam na sa loobin ng dalaga. Nahihiya naman siyang tanungin ang mommy nito kung tumawag man lang ba ito at kinamusta man lang ba siya. Naalala pa niya nang hinatid siya nito sa bahay ng magulang ay hindi man lang ito tumingin sa kanya. At nang bumaba siya sa kotse nito ay agad pinarurot ng sasakyan. Bawat gabi ay iniiyakan niya ito dahil isa lang naman ang sigurado niya na mahal na niya ito. Kaya naman lubos siyang nasasaktan sa ginagawa nitong hindi pagpansin sa kanya o makaalala man lang na tumawag sa ibinigay nitong cellphone sa kanya. Hinihintay lang niya ang pagdating nito at pag hindi pa rin siya nito kinibo ay siya na ang kusang aalis at babalik na lang ng probinsya. Kaya sa tuluyan niyang saktan ang sarili dahil sa pagtrato nito sa kanya ng ganoon. Napapansin ng mga kasama niya sa bahay ng magulang ni Light ang pananamlay niya sa loob ng 3 araw na iniwan siya doon ng binata, lalo na sa Lian na sobrang mausisa. Hey girl, ano na? Why so sad? Namimiss mo na ba si kuya? Huwag kang mag-alala, babalik naman yun. Saka sobrang baliw kaya nun sa'yo, kaya huwag kang matakot na ipagpapalit ka nun. Sabi sa kanya ni Lian nang tumunog ang cellphone nito. Tumatawag si kuya. Nakangiting sabi ni Lian kay Ashley. Nagaslap naman ang mata ng dalaga sa narinig. Agad sinagot ni Lian ang tawag ni Light. Hello? Ano na kuya? Kumusta na dyan? Oo, okay lang kami. Ikaw? Gusto mo bang makausap si Ashley? Nakangiting bati at tanong ni Lian sa kanyang kuya. Napangiti naman si Ashley at tila na-excite. Huh? Ayaw mo? Malungkot na sabi ni Lian at siyang paglambong ng mata naman ni Ashley. Parang gusto na niyang umiyak ng mga oras na iyon. Sadyang ayaw na siguro niya sa akin. Malungkot na bulong ni Ashley sa sarili. Okay sige. Wait lang kuya. Tumingin si Lian kay Ashley at sinabing, Sandali lang ha, may pag-uusapan lang kaming importante ni kuya. Paalam ni Lian sa kaharap na babae. Malungkot namang tumango sa Ashley dito. Nagpunta sa kwarto niya si Lian at tinuloy ang pakikipag-usap sa kuya niya. Makalipas ang ilang sandali ay nakapagpasya na si Ashley na uuwi na lang siya sa kanila. Pumunta siya sa kwarto niya at nag-impake ng mga gamit. Ang eksenang yun ang naabutan ni Lian. Nakalalabas lang ng kwarto matapos makipag-usap sa kapatid sa cellphone. Hoy, anong ginagawa mong babae ka? Saan ka pupunta? Nanlalaking matang tanong ni Lian sa dalaga. Hindi na napigilan ni Ashley ang sarili at napaiyak na ng tuluyan. Ayaw niya na sa akin kaya uuwi na lang ako kasi doon tahimik ang buhay ko. Mas okay na siguro kung umuwi na lang ako. Sambit ni Ashley at akmang bibit-bitin na ang gamit. What? No, hindi pwede. Naku naman. Napalakas na sabi ni Lian. Anong hindi pwede? Naiiyak man ay naitanong ni Ashley. Ano kasi? Paano ba ito? Huh? Hindi ba? Kasi nga ang sabi mo, yung tatay mo may sakit kaya nagtatrabaho ka ngayon para may maipampagamot ka sa kanya. Paano na pag umuwi ka? Don't worry, pwede ka naman dito sa bahay namin eh. Tila hindi na malaman ni Lian kung saan huhugot pa ng paliwanag. Kaya naman sa loob-loobin niya ay napapabulong siya. Maniwala ka na. Naku naman, malalagot ako nito kay kuya pag umalis ka. Hindi lang yun kundi masisira din ang plano. Nasa sa isip ni Lian habang may alanganing ngiti. Pero mas masasaktan lang ako pag nakikita ko siya at hindi naman niya ako pinapansin. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho saka meron din naman naghahanap ng mga katulong sa mayayamang pamilya dun sa lugar namin. Balungkot na sabi ni Ashley at tangkang bibit-bitin nito ulit ang gamit. Laking mata at gulat ni Ashley nang biglang lumuhod sa harapan niya si Lian. Parang awa mo na. Huwag kang lumayas. Maawa ka sa akin. Madramang makaawa ni Lian at parang may iyak pa. Kailangan niyo itong gawin dahil sa isang mahigpit na bilin. Damn it, baby. What the hell are you doing? Why are you kneeling there?
Napalaki ang mata ng dalawang babae sa lalaking pumasok na walang iba kundi si John. Napatayong bigla si Lian at namula dahil sa nakakahiyang ayos na naabutan ng lalaki. Wala, nagpa-practice lang kami ng drama. Palusot ni Lian at may kasamang alanganing tawa. Talaga baby? Who are you fooling? Let's go and explain everything to me. Sabay hatak nito kay Lian palabas at naiwang nakanganga si Ashley. Hoy babae, huwag kang lalayas. Kailangan pagbalik ko nandyan ka pa, ha? Sigaw na. Nabili ni Lian habang hatak-hatak siya ni John palabas. Inantay naman ito ni Ashley at hindi muna umalis. Ilang saglit pa ay nakabalik na ang babaeng makulit. Ay salamat at may tumawag na ka-meeting. Kung hindi, malamang hindi pa ako makakabalik ngayon. Isa pa yung panira sa plano eh. Tila kausap na Lian sa sarili pero naririnig naman ang kaharap. Plano? Takang tanong ni Ashley. Ano? Oo, plano. Plano kong... Tama. Plano kong mamasyal na kasama ka. Ano, tara? Kailangan mong magpaganda ng gusto ngayon. Kinaladkad naman siya ni Lian palabas. Saktong nakasalubong nila si Miko na kararating lang ng oras na iyon. Oh, bakit kayo alis? Akala ko ba? Nagtatakang tanong ni Miko. Inawat naman ito ni Lian. Oh, nga pala. Sorry. Napapakamot sa ulo si Miko at napaalanganing ngiti. Tara Kuya Miko, ipag-drive mo naman kami at mamamasyal lang kami. May panlalaking matang sabi ni Lian sa kuya niya at tila may ipapahiwatig. Okay sige. Sang-ayon ni Miko. Takang-taka naman si Ashley sa inaasta ng dalawang magkapatid. Agad silang sumakay at habang nasa biyahe ay saglit na itinigil ni Miko sa labas ng isang university ang kotse. Kuya, uy, anong ginagawa natin dito? Mall ba ito? Takang tanong ni Lian. Shh, please, stay quiet at may inaantay lang akong makita. Tapos aalis na tayo. Mahinang sagot ni Miko. Hindi na nagtanong ang dalawang kasamang babae. Saglit pa ay may isang magandang babae na dumating sa harap ng university. Naka-side view ito at hindi pa gaanong makita ang mukha dahil nakayuko at nakatutok sa cellphone. Rinig ng dalawang babae sa kotse ang pagsinghap ni Miko. Napalingon ulit sila sa tinititigan nito na nasa kabilang kalye lang, kaya kitang-kita nila. May humintong babae din sa tapat ng kotse nila at tinawag ang busy sa cellphone na babae sa kabilang kalsada. Napalingon naman ang babae doon sa tumawag kaya napalingon ito sa gawin nila at ngumiti sa tumawag. Sweetheart. Mahinang sambit ni Miko na ikinataka nila Ashley at Lian. Ngayon ay kitang-kita nila kung gaano ito kaganda. Tumawid na ang babaeng tumawag dito para lapitan ang magandang estudyante. Nagyakap ang dalawa at saka magkasamang pumasok sa school. Napalingon ang mga kasama ni Miko sa kanya nang mahina itong humagikik. Ay, masaya na ako. Let's go? Nakangiting sabi pa ni Miko at pinaandar na ang sasakyan. Takang-taka ang dalawa sa inaasta ni Miko dahil may papito-pito pa ito habang nagdadrive at hindi rin maalis ang ngiti sa mga labi. Hindi nalang pinansin ng dalawa ito, saka masayang namasyal sa mall. Ibinili ng isang magandang cute na white short dress ni Lian si Ashley. Ipinasuot na rin ito kaagad ni Lian sa kasamang dalaga. Pinaayusan pa ng konti ni Lian sa isang sikat na makeup artist si Ashley na siyang lalong ipinagtaka nito. Pero nahihiya naman siyang magtanong. Yan, okay ka na para mamaya? May pahiwating na sabi ni Lian dito. Nagtataka lang si Ashley sa inaasta ng mga kasama niya pero nanatiling tikom ang bibig. Kaya naman tulala lang siya habang naglalakad at lalong nagtaka nang magpunta sila sa building ng unit ni Light. Anong gagawin natin dito? Takang tanong niya. May pinakukuha lang na importante sa kuya sa unit niya. Tahimik na nagtataka si Ashley at tulalang napatingin sa sahig habang hinihintay bumukas ang elevator. Pagdating nila sa tapat ng unit, matapos makalabas ng elevator, ay sabay na napangisi ang magkapatid. Ano kasi Ashley? May importante pala kaming lakad ni Kuya Miko. Ikaw na lang ang kumuha ng singsing na pinakukuha ni Kuya Light ha? Thank you. Sabay abot ng susi at kumaripas ng takbo ang dalawa. Naiwang tulala sa Ashley. Singsing?
Saan parte naman ng unit ko yun hahanapin? Di nila sinabi. Saka wala akong dalang pera. Paano ko uuwi nito? Kinakabahang tanong ni Ashley sa sarili. Di bale na nga at baka may naiwan pa akong barya sa loob. Yun na lang ipapamasahe ko mamaya. Sabi niya at tuluyan nang pumasok sa unit. Sumalubong sa kanya ang kadiliman kaya kinapa niya ang switch at binuksan ang ilaw. Ganoon na lang ang gulat niya dahil puno ng pulang lobong lumilipad ang kisame at sa sahig naman ay mga rosas at petals nito na ikinalat. Meron ding maliliit na lobong hugos puso sa sahig. Nalaki ang mata niya sa nakikita, lalo na nang makita sa pader ang nakasulat na, "Will you be my wife? Mine?" Tila nais nang maiyak ni Ashley ng oras na iyon, pero pinipigilan niya at baka hindi naman para sa kanya iyon. Ayaw niyang umasa. Sing-sing lang naman ang kailangan niyang hanapin dahil yun ang utos sa kanya. Wala rin naman siyang ibang kasama doon at nagmamadaling hinanap ang sing-sing na iniutos sa kanya. Nasaan ba yun at saan kaya inilagay? Kasi naman, tumakbo yung dalawang yun. Di man lang sinabi ko saan ko makukuha. Hindi ko pa naman dala yung cellphone ko. Napapagod na siya kahana pero wala siyang makitang sing-sing. Nasaan ka na bang sing-sing ka? Naiinis niyang sigaw dahil wala talaga siyang mahanap. Tutungo na lang sana siya sa kwarto niya para maghanap ng barya na pamasahe, ngunit ganoon na lang ang gulat niya dahil ang kama niya ay puno ng rose petals at may mga maliliit na lobo doon. Ano to? Nagtataka niyang tanong. Siyang panlalaki ng mata niya dahil mula sa likod ng pinto ay ang lalaking hindi nagpatulog sa kanya ng 2 araw kakaisip. Nakatulala lang siya dito. Ito ba yung hinahanap mo? Sabay pakita ng isang magandang singsing na nasa kaheta pa. Siguro, yan nga. Tanging niyang naisagot dito. Dahan-dahan itong lumapit kay Ashley habang nakangisi. Well, you need to get it from me. Akmang kukunin na ni Ashley ang singsing pero iniiwas ng binata sa kanya. Not that fast. Mine. You need to answer my question first. Matiim niyang titig sa dalaga. Ano? Kinakabahang tanong ng dalaga sa binata. Do you love me? Napalaki ang mata ng dalaga. Napayuko siya at tumango. I want to hear it. Tila, nahihirapang sambit ng binata. I love you. Hindi pa rin tumitingalang sabi ni Ashley dito. How much? Mariin na tanong ng binata. I love you very much. Naiiyak nang sabi ng dalaga. Well, I want you to know that I love you very much too. So much that it kills me not seeing you for a day. Nakatitig sa dalagang pahayag ni Light. Napatingala naman sa Ashley sa sinabi ng binata at nagkasalubong ang kanilang mga mata. Well, you need to answer my last question for you. Mariing ulit na sambit ni Light. Ano yun? Kinakabahang muling tanong ni Ashley at nanlaki ang mata nang biglang lumuhod sa kanyang harapan ng binata. Mine. Can you be mine forever? Will you marry me? Naiiyak at kinakabahang tanong ni Light. Yes, kahit saan at kahit kailan. Umiiyak na sagot ng dalaga at mabilis na tumayo ang binata at niyakap siya ng mahigpit at hinalikan ng mariin. Siyang pagpasok ng mga taong nagpapalakpakan. Naroon ang buong pamilya ni Light at masayang nakatunghay sa dalawang nagmamahalan. Agad isinuot ni Light ang singsing sa daliri ng dalaga. Dapat may first dance as an official couple. Tudyo ni Lian habang katabi ang nakangising sa John. Agad pumailan lang ang isang awit na pinatugtog ni Lian. Hinapit ni Light sa bewang si Ashley at idinikit itong maigi sa kanyang katawan. Namumula noon si Ashley dahil naiilang ito sa mga nakatingin sa kanilang dalawa. Masuyong tinitigan ni Light sa Ashley sa mga mata at bumulong sa tenga nito. I never believe in love, but now I do, and that's all because of you. I love you, mine. Masuyong sambit ni Light. I love you too, my Light. I'm always and forever be yours. Sagot ni Ashley at agad siyang hinalikan ng mariin. Oh, mamaya na yan at kumain muna tayo. Nagugutom na ako eh. Reklamo ni Miko kaya naman napatingin ng masama si Light dito.
Napatawa na lang ang lahat dito. Ilang araw matapos mag-propose ni Light ay plinano na ng mga magulang niya na magkaroon ng engagement party para sa dalawa. Ayaw pa sana ni Ashley pero napilit na din siya. Hindi talaga sanay sa ganoong mga magagarbong kasiyahan siya. Pero ang nagpasaya sa kanya ay ang sinabi ni Light na ipasusundo ang magulang niya at para maipagamot na rin ang kanyang ama. Ganoon na lang ang iyak ni Ashley nang marinig ito at saka binigyan ng mahigpit na yakap sa Light. Bagamat engaged na sila ay hindi naman ito inaatat ni Light na magpakasal ng oras mismo. Kaya naman binabalak nila na ang kasal ay gawin sa susunod na taon upang mapaghandaan ng husto. Dahil gusto rin kasi ni Light na hindi lang basta isang simpleng kasalan ang maganap para sa kanyang mahal. He want it to be special. He is the king and Ashley is his queen. Kaya naman he planned to make it a royal wedding for them. Hindi na niya sinabi kay Ashley ang plano dahil alam niyang tututol na naman ito kapag natunugan na malaking gastusan ang mangyayari. Gusto lang sana talaga nito ay isang simple na wedding. Basta solemn lang ang kasal ay kontento na si Ashley. Ang mahalaga ay si Light, ang kanyang groom at wala ng iba pa. Sa ilang araw na lumipas ay naaakay na ni Lian si Ashley sa mga lakad nito. Pumapayag naman si Light pero sandamakmak na paalala naman lalo na kung nasa out of town ang lalaki. Pero minsan kung nasa office lang ito ay kunwaring papayag sa lakad ng dalawa pero aalamin kung saan at maya-maya lang ay magugulat ang dalawa dahil nakabuntot na ito. Hinahayaan na lang ito ni Ashley dahil tanggap niya ito bilang ito. Kasama na ang ganoong pag-uugali na sobrang higpit. Medyo nagbabago na rin ang fashion sense ni Ashley dahil siguro ay madalas ditong kasama ang model na si Lian. Katulad ng ayos niya ngayon na naka-ladies polo na nakatali sa bandang baba at tinernuhan ng maong shirt. Malayong malayo na siya sa parang manang manamit kaya naman lalong todo bantay sa kanya si Light. Habang inaantay nila si Light dahil ayaw nitong pumayag sa isang lakad nila ni Ashley at Lian na hindi siya kasama. Naghihintay sa nare-renovate na terrace silang dalawang babae. Nakasilip sa may gilid sa Ashley at inaantabayanan ang pagdating ni Light. Nandoon sila ng mga oras na iyon sa bahay ng magulang nila Light dahil inihatid muna siya ni Light doon bago pumasok ng trabaho. Ayaw nitong iniiwanang mag-isa si Ashley sa unit niya. Halos lahat kasi ng lalaki pag umuwi sila sa unit ay malalagkit ang tingin kay Ashley. At hindi ito napapansin ng dalaga sapagkat laging kay Light lang nakatutok ang atensyon niya. Gustong tusukin ni Light ang mga mata ng lalaking laging nakatitig kay Ashley. At meron pang ang isa na napansin ni Light na sinundan sila hanggang tapat ng unit nila. Samantalang pagkasabay nila ito, madalas ay hindi pa ito bumababa ng elevator dahil sa mas mataas na unit pa ito. Naisipan na rin ni Light na lumipat ng bahay. Yung hindi na kondo, kung hindi bahay na talaga, para sa kanila ni Ashley. Naiinip na naghihintay si Ashley habang nakasandal nang pinagtripan siyang picturean ni Lian sa cellphone. "Best, tingin ka naman dito." Sigaw ni Lian kay Ashley. Wala sa loob na lumingon naman ang dalaga. "Naks, pwede ng model? Ayun oh. Try mo na, Best." Tukso ni Lian. "Gusto mong magwala ang kuya mo?" Matiim na sabi ni Ashley at nagkatinginan silang dalawa ni Lian. Maya pa ay parang mga baliw na nagtawanan at hindi napansin ang pagdating ni Light. "Anong nakakatawa?" Nakangiting bungad ni Light at sinalubong ng yakap sa Ashley. Isang matamis na halik ang pinagsaluhan nila. "Let's go?" Malambing na tanong ni Light. Agad silang umalis. Pupunta sila sa isang designer na gumawa ng susuotin ni Ashley para sa magaganap na party sa darating na linggo. Gusto ni Light kasing makita ang susuotin ni Ashley at hindi siya papayag ng masyadong revealing na damit. Sa loob ng isang sikat na mall na para lamang sa mga kilala at mayayaman tao ang shop na kanilang pupuntahan. "Punta lang ako CR ha?" Paalam ni Ashley kay Light nang makaramdam ng panunubig. "Ako na lang. Total, alam ko naman kung nasan." Nakangiting sagot ni Ashley. Pumayag si Light pero sinabing bilisan niya kung hindi ay susunduin siya nito kahit sa loob ng CR pa. Habang naglalakad patungong banyo ay napapansin ni Ashley ang isang lalaking sumusunod sa kanya. Nakapasok na si Ashley sa loob at nilock ang cubicle. Napansin niyang may pumasok pa sa banyo. Nauna kasi siya doon at wala pang ibang tao sa loob ng CR
ng mga oras na iyon. Gumaan ang loob niya dahil kinakabahan siya nang makitang wala man lang katao-tao. Pero ngayon ay meron na. Nagtaka siya ng paglabas ng cubicle ay wala namang tao doon. Hindi na lang niya ito pinansin at nanalamin. Ganoon na lang ang gulat niya na magkaroon ng isang lalaking naka-face mask sa likuran niya. Beautiful as ever. Nakangising bulong sa tenga ni Ashley. Sino ka? Kinakabahang tanong ni Ashley na maramdamang may nakatutok sa kanya na patalim. Shh! Hindi mo ba ako naalala? Ako yung lalaki may kasamang batang babae. Sambit nito na nakangisi. Anong kailangan mo sa akin? Huwag kang lalapit at sasigaw ako. Banta ni Ashley dito habang sinusubukang humakbang palayo sa lalaki. E di subukan mo. Subukan mo lang kung ayaw mo nang makalabas ng buhay dito. Sumunod ka lang sa gusto ko at walang mangyayari sa'yo, pati na rin sa mga kasama mo. Ngayon, sumunod ka sa pinag-uutos ko. Nakakatakot na sambit nito. Ano bang gusto mo? Naiiyak na talagang tanong ni Ashley dahil nababalot na ito ng takot. Ikaw ang kailangan ko at gustong gusto ko. Kaya sasama ka sa akin. Ngayon. May bala ka pang magpakasal sa iba ha? Nanggigigil na sabi nito. Sino ka ba para sabihan ako niyan ha? Umiiyak na tanong ni Ashley. Ako? Ako si Lander, ang magiging asawa mo at hindi ang isang iyon. Ngayon pag sinabi kong lumakad ka ay lumakad ka lang kung ayaw mo magkagulo. Naiintindihan mo ba? Tumungo na lang si Ashley at dahan-dahang lumakad habang nasa likod ang lalaki at pasimpleng nakatutok ang patalim sa dalaga. Gustong magsisigaw ni Ashley, lalo na nang madaanan ng tapat ng shop kung nasaan si Light na naghihintay sa kanya. Nakaside view noon ang binata kaya hindi siya nito makita habang busy ito sa phone nito. Samantalang ng mga oras na iyon, si Leah naman ay nakatalikod at kausap ang designer. Nakalabas na sila at pilit na pinapasakay ng lalaki sa isang sasakyan. Nang makapasok ng sasakyan ay balak ng lumabas at tumakas ng dalaga nang umikot ang lalaki sa kabila para paandarin ang sasakyan. Pero mabilis itong nahawakan siya ng mahigpit sa kanyang braso. Kapag hindi mo ako dito ngayon ibinaba, pareho tayong mamamatay dahil guguluhin kita sa pagmamaneho. Hindi na balang mamatay ako. Huwag lang mapunta sa'yo. Banta ni Ashley habang lumuluha. And you think I would let that happen? Nakangising tanong nito kay Ashley at tinapala ng isang panyong may kakaibang amoy na nagpawala sa kamalayan ng babae. Isang injection ang inilabas ng lalaki at itinurok ng lalaki kay Ashley. Ito, pampawala sa sarili. Maya-maya lang pagkagising mo, wala ka na sa sarili mo at unti-unti, habang bibigyan kita ng gamot na ito, ay tuluyan ang mawawala ang memorya mo at igigiit ko na hindi na ikaw ang dating Ashley. Dahil magmula ngayon, ikaw na si Sarah. Tama, ikaw na ang magmamay-ari ng pangalan ng namayapa kong asawa, ng kakambal mong hindi mo nakikilala. Kaya ngayon matulog ka na ng masarap. Sarah. Nakangising sabi nito at pinaandar ang sasakyan. Si Light, ng mga oras na iyon, matapos makausap ang nasa phone ay nagpalingalinga at nagtataka kung bakit hindi pa nakakabalik si Ashley mula sa CR. Nilapitan nito si Lian at tinanong. Kinakabahan na tumakbo papuntang banyo si Light pero bawal ang lalaki doon kaya si Lian na humahangos din papunta roon ang pumasok sa loob. Hinanap nito si Ashley sa lahat ng cubicle pero wala kahit isang bakas ng dalaga doon. Tila mabaliw-baliw si Light at nagsisigaw na doon. Nagtungo ang security at nadetect na isang lalaki na naka-face mask ang kasama ni Ashley nang lumabas nang mapanood sa CCTV. Sa ayos ay halatang may kung anong itinututok ito sa dalaga. Kitang-kita ni Light kung paanong lumingon ang dalaga sa gawin niya. Bumagal pa nga ang lakad nito nang makarating sa bandang tapat niya pero hindi niya ito napansin. Halos magwala si Light ng mga oras na iyon. Dinetect ng security ang CCTV sa labas kung saan maaaring isinakay si Ashley pero biglang nasira ang CCTV doon at halatang sinira. Kaya hindi na nila alam kung anong sunod na nangyari o ang plate number ng sinakyan ng mga ito.
Tom, it's my fault. Dapat sunundan ko siya agad. Ashley! No! Nagwawalang sigaw ni Light na halos mabaliw na ng mga panahong iyon. Nagpunta na rin ang mga pulis at nakasunod rin ang mga magulang nila, Light, para alalayan ang nagwawalang lalaki. Hindi ko titigil hanggat hindi ko nahanap. Hanggat hindi ko nahanap si Ashley. Mine. Humanda sa akin ang kung sino mong walang hiya na kumuha sa'yo. Magbabayad siya sa akin. May lungkot at galit na bantang sambit ng binata. Meanwhile, at Lander's house, nakangisang inilapag ni Lander ang walang malay na babae sa kanyang kama. Siyang pagpasok ng isang batang babae. Who is she? Tila bulol na sabi ng bata at tumitig sa babaeng walang malay sa kama at biglang nalaki ang mga mata sa sorpresa sa kanya na nasa harapan. Mommy! Sigaw nito. Yes, Angel. Siya ang mommy mo, Angel. But for now, let her sleep, okay? Napagod kasi siya kaya tara na at lumabas na muna tayo. Sambit nito at kinarga ang bata palabas ng kwarto. Muli pa itong lumingon sa dalaga at ngumisi. Sleep well, my Sarah. Mahinang anas nito. Ilang saglit ay nagising ang dalaga at tila baliw na nagsisigaw. Agad itong tinungo ni Lander. Tila nahihintakutang tumingin ito kay Lander. Bakit ako nandito? Sino ako? Wala akong matandaan. Huwag mo akong hawakan. Ang sakit ng ulo ko. Nahihintakutang sabi ni Ashley at muling tinurukan ng injection, kagaya ng gamot na unang ini-inject nito sa dalaga. Isang turok pa at tuluyan ka ng magiging akin. Nakangising sabi ni Lander. Unti-unting nanghina si Ashley at maya-maya pa ay tila babagsak na ang mata at mawawala na ng malay. Sino ba ako? Nanghihina niyang tanong bago mawala ng malay. Ikaw si Sarah, ang aking mahal na asawa. Nakangising sagot ni Lander. Ako si Sarah? Huling sambit ni Ashley at tuluyang nawala na ng malay. Tama, ikaw nga. Ikaw si Sarah. Tila tuwang-tuwang sabi ni Lander at hinalikan sa labi ang dalagang wala ng malay. 1 year has passed. 1 year full of darkness for light. A year full of loneliness. Pero katulad ng sinabi ng daddy niya na dapat niyang ipagpatuloy ang buhay niya. Paano kung bumalik siya isang araw at makita ang lagay mo? Sa tingin mo matutuwa siya? Ang linyang madalas sa kanyang sabihin ni Liam. Ginawa nila ang lahat pero kahit bakas o anumang palatandaan kung nasaan ito ay wala silang makuha. Ang akala ng iba'y pinatigil na niya ang paghahanap pero ang totoo ay hindi. Wala siyang pake kahit maubos lahat ng pera niya sa paghahanap dito. Basta't ang mahalaga sa kanya ay makabalik ito sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang buhay niya. Pero kung ang dating may kagaspangan lang na ugali na taglay niya, ngayon ay malayo na. Daig pa niya ang isang devil sa pinaggagawa niya. Magkamali ka lang ng konti ay may paglalagyan ka na. Sa bawat araw na pagtatrabaho niya ay lagi siyang poker face at laging galit. Pero kapag nakauwi na siya, ilang balde ng luha ang nailalabas niya habang tinatawag ang pangalan ng babaeng tangi niyang minamahal. Balik ka na. Namimiss na kita. Ang madalas niyang sabihin kapag lasing bago tuluyang mawala ng malay sa kalasingan. Hindi niya ipinakikita sa iba ang panghihina niya sa lagay niyang iyon. He always showed them how strong and powerful he is. But deep inside, they can't see the wound that never heals. A year has passed. Baka wala na talaga siya umaaring pagkidnap sa kanya ay tinapos na din siya ng kumuha sa kanya. Malakas siguro ang galit noon. Sabi ng isang hinard niya para maghanap kay Ashley. Isang malakas na suntok ang inabot nito sa nagwawala sa galit na si Light. Demonyo ka! Huwag kang magsasalita sa akin ng ganyan dahil alam kong buhay siya.
Baka kamo sadyang wala ka lang kwenta dahil hindi mo siya mahanap. Nasayang lang lahat ng ibinayad ko sa'yo. Lumayas ka sa harap ko. Kung ayaw mong ikaw ang mamatay ngayon. Nagwawala niyang sabi at gusto pa niya ulit itong sapakin pero pinigil na siya nila John at Miko na nasa tabi niya ng mga oras na iyon. Kuya, tama na. Mahanap natin siya, okay? Relax ka lang dyan at may awa ang Diyos. Tutulungan niya tayo. Pampakalmang sambit ni Miko at humingi ng tubig sa katulong. Pero pagkaabot ng tubig ay tinanggihan ito ni Light. Alcohol is what I need. Poker face na tanggi ni Light. Okay. Anong gusto mo? Isopropyl o ethyl? Tila seryosong tanong pa ni Miko. Nagkatinginan silang tatlong magkuya at maya-maya ay nagkatawanan. Oh, nag-text Inday. Lian. Di daw niyang sundo dahil uwian na daw nila from school. At hindi siya makakasabay sa best friend niya. O ano? Ako nang susundo? Okay, bye guys. Paalam ni Miko at akmang hahakbang pero pinigilan ni John at hinatak ang suot na jacket ni Miko para makabalik sa pwesto nito ang lalaki. No, let me. Biglang sabi ni John at mabilis na tinungo ang sasakyan para sunduin si Lian. Nagkatinginan ang dalawa at napasabi si Miko. Pagdating kay Inday, ang bilis talaga noon, no? I smell something fishy. Nagdududang tanong ni Miko. Inday ang tawag nila kay Lian dahil ginagawa nilang maid pag nasa bahay. Taga-abot ng kahit na ano. Hindi naman ito magawang magalit dahil matatanda ito sa kanya. Kaya naman, hindi na kuya ang tawag sa kanila ni Lian. Bilang ganti sa kanila ay puro tanda ang tawag sa mga kuya niya. Tandang Light at Tandang Miko. Pero lang kay John, hindi talaga nito ito mabiro dahil kinikilabutan siya pag tinititigan siya nito. Lalo na kapag nagagalit sa kanya. Kamo? You smell something fishy? Ikaw mismo yun. Sabi sa'yo maligo ka eh. Walang emosyon na banat ni Light kay Miko. Hoy kuya, kahit mag-amuyan pa tayo dito, baka nga mas mabango pa ako sa'yo. Tila matapang at mayabang na sagot ni Miko sa kuya niya. Kaya pala hindi ka pinapansin hanggang ngayon ang nililigawan mo. Gagraduate ng lahat, hindi ka pa rin kilala. Nakakatawa. Walang emosyong pa rin sabi ni Light. Siyempre hindi ako mapapansin noon dahil stalker nga, di ba? Pag stalker ba kailangan nakikita? Mayabang na sagot ni Miko. Kamo kaya ayaw mo lumapit baka maamoy ka. Nakangisim pa nga asar ni Light. Mabango naman talaga si Miko. Sadyang tukso niya lang ito dahil noong mga bata pa sila ay ayaw nitong magligo. Nanggagalaiti na noon si Miriam pero kailangan ay sapilitan. Kapag nakatuto kasi sa laro, tinatamad na. Kung hindi darating ang ama ay hindi pa ito maliligo. Takot lang nito. Kung minsan nga ay ang tatay pa mismo nito ang magpapaligo. Pag maagang umuwi at hindi pa ito naaabutang nakaligo. Ganoon na lang ang iyak nito noon dahil pag ama ang magpapaligo dito ay halos mabalatan na siya sa grabing pagkuskus. Kaya naman nadadala na ito at kusa ng naliligo. Mabango ako. Tanong mo sa mga chicks ko. Mayabang nabawi ni Miko. Yun, ang daming chicks pero isang chicks lang ang hinahabol-habol pero takot namang magpakita. Iling ni Light at tumungo na ng kwarto. Ganun eh. Kasi, bakit nga ba? Pahabol na tanong ni Miko sa sarili pero hindi rin naman masagot. Siyang pagdating ni Liam at Miriam. Where's your kuya? Tanong ni Liam kay Miko. Nasa room po at nagsasenti ulit. Salubong ni Miko at binitbit ang mga dala nito. Agad nang sinadya ni Liam si Light sa kwarto nito. You need to go at this event next week. And if I told you to come, then you will come. Walang nagawa si Light kundi titigan ang ibinigay na invitation sa kanya ng ama. Shit, alam na nilang ayokong nag-a-attend ng ganito eh. Boring naman ito. Angal ni Light sa sarili. Isang invitation para sa isang grand opening na isang malaking mall. Well, he really need to come dahil isa sa mga business niya ang hawak ng mall na iyon. Natakot lang siguro ang secretary niyang ibigay sa kanya iyon kaya sa ama na lang niya ibinigay. Meanwhile, at Lander's house. Baby,
Look at this dress. I think babagay sa'yo ito. Sukatin mo ha? Malambing na sabi ni Lander kay Sarah o ang dating Ashley.